Sa isang panayam, sinabi ni dating Department of Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan na posibleng may foreign forces na nagpopondo sa mga destabilization efforts laban sa pamahalaan. Posible nga kaya ito? Para pag-usapan niya, makausap natin sa linya ng telepono si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor ng De La Salle University. Magandang gabi po, Professor Ona. Magandang gabi, Jack at Nina. Magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa inyong imbitasyon. Yes, so Professor, una-una, sumasang-ayon ba kayo sa sinabi ni dating DILG Secretary Alunan na posibleng may mga foreign powers na gumagatong sa destabilization efforts? Alam mo, Jack, sa mga katulad kong pinag-aaralan itong mga ganitong galawan sa matagal na panahon, alam mo, talagang naniniwala kami rito. Ito ay isang parte ng isang deliberate attempt ng mga ating katunggali na para pahinain ng ating gobyerno. At may dagdag ko lang, Jack and Nina, hindi lang si Secretary Alunan na nagsasabi nito. In fact, pati ang Armed Forces of the Philippines ay nagpahiwatig na rin na gusto nilang imbestiga, nasa proseso sila ng pag-iimbestiga dito sa mga ganitong grupo na nagdi-destabilize sa ating bansa pero may alleged linkage sa mga foreign mga foreign partners. Okay, and para po maintindihan ng ating mga kababayan, paki-explain nga po kung bakit sila interesado sa political situation natin at ano naman ang mapapala nila. Etong nila ay yung mga foreign bansang, anong bansa? Ba't nakikialam sila, di ba, partner? Tama. Opo. Bukod sa, syempre, parang obvious naman yung China. Alam mo, Nina, ang ating bansa ngayon ay nasa gitna, actually nasa front line tayo ng tinatawag natin na hybrid warfare, at nakikita natin yan sa ating mga karagatan, sa cyberspace, sa disinformation, at maski na yung unang report ninyo, yung mga kaso ng espionage, ito ay parte niyan, dahil nga ang Pilipinas ay dito sa ating rehiyon ay kumbaga ay naninindigan dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea, at tinututulan niya yung aggression at pinupush niya yung rule of law, yung manaig ang rule of law or international law. Maraming naapektuhan dito, kabilang na din ng China, at hindi mahirap isipin na itong mga malalaking bansa nito ay maaaring kasali, nasa likod nitong mga pagpupondo ng destabilization sa ating laban sa ating gobyerno. And Dr. Ona, yung sinasabi nga ni partner kanina, yun nga, ano yung mapapala? Hindi naman siguro yung resources ba? Natural resources natin. And hindi naman tayo ganun kalakas para makuha nila yung, kumbaga, yung allegiance natin sa kanila. Or ito ba yung basically yung West Philippine issue, yung West Philippine Sea issue, yung pwesto natin talaga? Yun yung kasi bino mo, pinadalhan pa tayo ng spice eh. Ibig sabihin, talaga, ba't interesado talaga sila? Tama ka dyan, Jack. At hindi natin dapat tingnan to na isolated case. Matagal na itong nangyayari sa atin. Kumbaga, na-highlight lang ngayon dahil nga sunod-sunod itong nangyayaring paggalaw, protesta, kaugnay dito sa, dito sa corruption, anti-corruption flood control scandal. Alam niyo yung mga ganitong klaseng mga gawa, ine-exploit talaga nila itong mga ganitong sitwasyon. Tinitingnan nila, ano ba ang pwedeng kahinaan ng ating katunggaling bansa? At of course, ine-exploit nila to, ginagamit nila para lalo pang humina yung kanilang katunggaling bansa. And nandito na nga ang Pilipinas sa sitwasyon na ito. At may mga nagsasabi din naman na hindi naman daw papayag ang Estados Unidos na mawala sa pwesto si Pangulong Marcos. Ano po ang inyong reaksyon dito? Alam mo, ang Estados Unidos ay mahigpit nating kaalyado yan Mahigpit nating kaalyado at naninindigan yan sa democratic processes, Nag-aano sila doon sa constitutional mandate. At dahil dito, makakaasa tayo siguro ng malakas na suporta galing sa kanila, pati na rin sa ating mga kaalyado sa Europe, sa Japan, Dahil nga hindi naman sila magsusuporta ng mga extra-constitutional, At mawawala din yung legitimacy ng kanilang kaalyado. Ayaw nilang mangyari yan, Kasi nga, pahihinain din yung kanilang stance dito sa South China Sea and in the Pacific in general.
And Dr. Ona, tungkol nga sa mga destabilization efforts, tingin nyo, yung binitiwang salita ni Senator Amy Marcos doon nga sa INC rally na gumagamit daw ng illegal na droga ang kanyang kapatid ay bahagi nga netong destabilization efforts. Kumbaga, ino-observe nila kung magkakaroon to ng traction at magagalit yung taong bayan sa ating Pangulo. Alam mo, lahat ngayon ay pwedeng gamitin, Jack and Nina, no? Maski knowingly or unknowingly, pwede yan magamit, para yung nagtatapong ka ng gasolina sa apoy, no? Kung paano natin mapapalakas yung pagsira, no? Yung pagpapabaksak sa gobyerno, gagamitin lahat nila yan, Kaya yung ganitong mga exploitative statements, kailangan din na magdaan yung ating mga officials, yung ating mga elected politicians, dahil maging conscious dapat kayo, dahil hindi naman nakakatulong ito sa pangkalahatang investigasyon dito sa flood control at pinapahina pa nito yung ating demokrasya. At kung nagkataon po na hindi si VP Sara ang nakalinyang papalit, posible pa na parang maging ganito ba, katagumpay? Masasabi mo, nagkakagulo kasi ngayon eh. Itong mga sinasabing destabilization efforts na ito. Alam mo, may mga boses na nagsasagawa nitong destabilization na to na nakikita natin yung kanilang aliado, nandun sila sa kampo ng Vice President Sara, At maliit na grupo lamang to, pero hindi mo masasabi to, Nina and Jack, Lalo na kung allegedly merong mga suporta sa iba't ibang mga foreign funders. Allegedly lang naman ito, Hindi naman sinasabing totoo ito, na without any doubt, But definitely, isa tong malaking threat sa ating security, Kung ito ay maisa sa katuparan, Kung ito ay patuloy pang gagawin, ng mga puwersang ito. And huling tanong na lang mula sa akin, Professor Ona, yung sinasabi din kasi, di ba, matagal na nilang hinihingi yung kumbaga yung support mula sa military, di ba? Lagi silang na suportahan niyo kami para pababain sa pwesto ng ating Pangulo. Pero ang sinasabi nga, ewan ko lang kung anong analysis mo dito, Professor Ona, marami nagsasabi na nata-turn off din naman kasi yung militar na sumanib nga dito sa mga nagtutulak na pabagsakin yung pamalaan. Kasi nga nandun yung leaning nila towards China. Tama ka dyan, Jack, Hindi malayo sa katotohanan yung sinasabi mo. At the same time, Jack, ang ating armed forces kasi ay talagang natuto na siya doon sa kanyang naunang mga pagkakamali nung araw. Gusto niyang ma-preserve yung kanyang professionalism, tsaka naninindigan din yung ating armed forces na may mas malaking laban, Alam ng ating mga kasundaluhan yan, Mas malaking laban yung ating hinaharap ngayon, kaya nga tinitignan din nila itong mga posibleng pagkakasangkot ng mga foreign agents. Nakita na natin to kay Alice Guo, at doon pa sa Pogo, Kung if you connect the dots, talagang very glaring yung ganitong mga pagkilos. At ito ang nagiging focus ngayon ng ating armed forces. Okay, nako, maraming salamat, Professor Ona, sa matyaga lagi niyo tinatanggap ang aming tawag mula dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at mabuhay po kayo. Mabuhay kayo. Salamat, Jack and Nina.